Ramir Bolder po, impeachment ni PBBM. Ano po ay dininig na po ng Committee on Justice. Ah, ang balitang ito po ay ngayon-ngayon lang at isang indikasyon ng lumalalang lamat sa koalisyon politikal sa Pilipinas. Ang mga ang pagdideklara ng kumpleto ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nangangahulugang dumaan na ito sa unang screening ng form at substance na magbubukas sa formal na pagdinig. Ito ay hindi lamang isang legal na proseso kundi isang malaking political statement na tiyak na magdudulot ng higit pang bardagulan sa magkabilang panig o palitan ng hirit sa pagitan ng iba't ibang kampo sa gobyerno. Ito po ang balita. Ito pong pakinggan upang malaman po ninyo na ang dalawang impeachment complaint against PBBM ay idiniklarang kumpleto na. Ito na po. Committee on Justice na sufficient inform o kumpleto sa requirements ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, may express report si Marian Enriquez. Marian, ilang boto ba yung nagdeklara na nakitaan ng sufficient inform yung mga impeachment complaints laban sa Pangulo at ano na ang susunod na mangyayari? Yes, Ruth, napagbotohan na ngang sufficient inform itong dalawang reklamong inihain laban kay Pangulong. Sufficient inform ang dalawang impeachment laban kay PBBM. Ang tanong, ito ba'y magpapatuloy o hindi? Mayroon pa pong isang pagdinig, ito naman ay pagbubutuhan kung mapupunta nga kung ito sa impeachment trial. Kung pagbubutuhan ito, kung mayroong bubuto na 1/3 sa mga miyembro ng Kongreso upang umusad na ito patungong Senado. Bongbong Marcos. Ibig sabihin po lumusot sa pagkilatis ng House Committee on Justice itong mga dokumento. Lahat signed o pirmado ng complainants, verified at meron pong notaryo na base ang kanilang reklamo sa personal knowledge at authentic records at may resolution of endorsement na inendorso ang reklamo ng mga kongresista. Yung unang complaint po na inihain ng litigator na si Attorney Andre De Jesus at inendorso nga po ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ay nakakuha ng 46 votes na botong pabor, isa yung against at isa po yung nag-abstain. Yung reklamo namang inihain ng grupong bayan na inendorso ng Makabayan Bloc ay nakakuha po ng 35 na pabor, siyam ang tumutol at isa po yung nag-abstain. At ayun nga pero bago yan, nagkainitan pa yung ilang kongresista. Iginit kasi ni Manila Representative Joel Chua na dapat present po yung mga mismong complainant para tumestigong sa kanila nga yung mga lagda o pirma sa reklamo. Pero paglilinaw ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, tanging mga miyembro ng komite at endorsers ng reklamo ang imbitado sa pagdinig. Preliminary procedure lang din kasi aniya yung pagtukoy ng sufficiency in form at substance. Narito ang kanyang pahayag. The determination of form and substance are preliminary. The hearing proper will be happening on the later part of our proceeding after we have concluded on the determination of form and substance. Si
Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez naman, pinuna ang aniyay walang notaryo sa mismong verification page na may pirma ng mga complainant sa second complaint. Paliwanag naman ni Kabataan Party List Representative Reneco, hindi kasya sa isang pahina ang lahat ng complainants kaya nasa ibang page ang notaryo. Samantala, nag-walk out si Manila Representative Benny Abante dahil para sa kanya hindi sufficient inform ang dalawang reklamo. Giniit niya, importante ang lahat ng ni-raise na issue ng mga kapwa niya kongresista pero wala na siyang nagawa dahil na-rule ng sufficient inform ang dalawang reklamo. Bukas nga ipagpapatuloy ng Justice Committee ang pagtalakay kung sufficient in substance ang mga reklamo. Ibig pong sabihin, titignan kung yung mga nilatag na alegasyon o offenses ay nagko-constitute po ng ground for impeachment. Sa ilalim kasi ng saligang batas, tanging 6 lang ang grounds for impeachment. Yan ay yung culpable violation of the Constitution, treason, bribery, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes. Yan po muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Ruth. Ayan po. Ang mga reklamo ay kadalasang nakaangkla sa mga sumusunod na aligasyon. Ano po? Ito po yung betrayal of public trust. Ito ang pinakamalawak na kategorya. Madalas itong ibato kaugnay sa mga paggamit ng pondo ng bayan na di umano'y hindi pagprotekta sa interes ng bansa sa gitna ng mga isyong geopolitical. Culpable violation of the Constitution. Dito pumapasok ang mga argumento na may mga polisiya o executive orders ang administrasyon na lumalampas sa kapangyarihan binibigay ng saligang batas. Graft and corruption. Aligasyon ng irregularidad sa mga proyekto o paggastos ng gobyerno. Ang konteksto ng ito ay hindi may hiwalay ang impeachment na to sa hidwaan ng dalawang malaking pamilya sa politika. Alam niyo na po kung sino yan. Lamat sa Uniteam. Yung dating Uniteam, nagkalamat, nabuwag. Ang impeachment ay nakakita ng mga analyst bilang counter move o resback sa gitna ng mga investigasyon laban kay Vice President Duterte gaya ng issue ng confidential fund at ng Quadcom hearing. Kung matatandaan niyo po yan. House of Representative power play dahil sa ang Kongreso ang may hawak ng power of the purse. At impeachment dito magaganap ang tunay na bakbakan. Ang pagdideklara ng kumpleto ang dokumento ay sinyalis na may mga mambabatas na handang tumaya laban sa palasyo. May mga kaalyado si BBM na bumaliktad. Mayroon siyang kaalyadong siguro gusto siyang panagutin doon sa mga issue ng corruption, na napakalawak na corruption na siya mismo rin ang nagpaimbestiga na ibinabato sa kanya ngayon na siya daw po ang mastermind. Nakakalungkot isipin na ang corruption na ito ay binabato ngayon sa administrasyon niya. Pero ang corruption na ito ay nag-start pa noong mga nakaraang administrasyon ni Duterte. Natuklasan niya na malalim na ang korupsyon, natuklasan mismo ni PBBM, kaya nga nung SONA niya nung July 2025 ay binanggit niya ito. Kasi napakarami ng ghost project, napakarami ng anomalya, ng flood control. Pero patuloy pa ring bumabaha. Natuklasan na mga yung proyektong yon
ay hindi talaga naka-design. Yung mga iba talagang substandard kaya patuloy pa rin ang pagbaha. Wala pang isang taon, naggiba na. Terrible. Tapos, sa kanya ibibintang ngayon. Oh, nakita nyo? Nakita nyo ang logic? Napakagulo na ng ating politika. May impeachment ang Pangulo, may impeachment yung Vice. Kung halimbawa, dalawa sila ma-impeach, may papalit. Yung pinakamatagal na nanungkulan. Kung sino ang pinakamatagal sa House at kung sino ang pinakamatagal sa Senate. Ang pinakamatagal na alam ko sa Senate ay si Tito Soto. Ano? Sa House, may matagal din yan pero hindi kagaya ng kasintagal ni Tito Soto. Siya na pinakang-veterano ngayon, si Tito Soto. Kung ikukumpara mo pa rin sa mga veterano dyan sa Congress. Kung halimbawa man ma-impeach yung dalawang presidente, yung si BBM at saka itong si Vice, Sara Duterte. Ang papalit po si Tito Soto. Sigurado po yan dahil yun po ang nakalagay sa ating konstitusyon. Ito po ang kaganapan ngayon sa ating bansa na napakagulo. Iwan ko po ang katanungan ito. Matutuloy ba ang impeachment laban kay PBBM? Tuluyan ba siyang may impeach? At itong si Sara Duterte, mukhang magkakasabay po ang hearing dito kung sakasakali. Mayroon pa pong isang hearing ang magaganap kasi ito preliminary investigation pa lang, preliminary hearing pa lang po ito ang nangyari kay PBBM. Ang susunod po rito, may hearing pa po. Pagkatapos nito, yan, pag nagkaroon ulit ng botohan at panalo uli yung nagkaroon ng 1/3 na boto, mag-proceed na po sa Senado. Ngunit kung hindi po sila nakakuha ng 1/3 na boto, wala po, hindi po, tuluyan po mababasura ito. Kongreso pa lang. Pero pag nakakuha sila ng 1/3, didiretso yan sa Senate. Magkakaroon na ng impeachment trial. Okay. Ramir Boulder po.